Ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online devotional na hinahatid sa atin ng Crossover Christian Family Church mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 ng gabi. Ito pong ating online devotional ay tinatawag nating crossover moments. Nang ibig sabihin po ay mga sandali ng pagtawid patungo sa pagbabagong buhay, patungo sa paglakad, sa mga bagong pasimula, kasama natin ang Diyos. Kahit po gaano kahirap,
gaano kabigat, kasakit, o gaano katagal ang mga pagtawid na ito, mayroon pong isang tiyak na pangako ang ating Diyos, kasama natin siya. Kaya po, sa gabing ito, ako po si Sister Lani na nag-aanyaya sa inyo na maging bukas po nawa ang ating mga puso sa tinig ng Panginoon, sa maaari niyang sabihin sa atin, at hayaan po natin ang kanyang presensya ang magdala sa atin sa isang crossover moment na makapagpapabago ng ating puso, ng ating pananaw, at eventually po, bagong landasin na galing po sa Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na kami magkakasama muli sa gabing ito, sa mga oras na ito na kami magninilay-nilay ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, kami matututo muli at humingi po kami ng gabay, ng pangunawa, na nawa ang marinig namin, mapag-uusapan namin salita mo sa gabing ito ay magkaroon ng bunga, maraming bunga na magiging kalugod-lugod sa iyo, magbibigay ng kapurihan sa iyo. Panginoon, kasama ka po namin sa mga sandaling ito, nanguna ka po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Ngayong buwan po ng Setyembre, ang tema po ng ating crossover moments ay worship or pagsamba. At ngayong gabi po, ang ating pong topic ay worship through arts and creativity. Sa Tagalog po, pagsamba sa pamamagitan ng sining at pagiging malikhain. Or sining at sa mga paglikha. Basahin po natin yung ating focus verse sa Exodus chapter 35, verse 35. Sa English po muna, He has filled them with skill to do every sort of work done by an engraver, or by a designer, or by an embroiderer in blue and purple and scarlet yarns, and fine twisted linen, or by a weaver, by any sort of workman and skilled designer. Basahin po natin sa Tagalog. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahan gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mang-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang manghahabi, at ng manghahabi ng lanang asul, kulay ube at pula, at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Maikling background lang po sa verse na binasa po natin. Nung time po na ito po ay sa aklat ng Exodo, nasa Old Testament po ito, at nung time po na ito ay nakalabas na po ang mga Israelita mula sa Ehipto. Sila po ay naging alipin doon sa loob ng mahigit 400 taon. At sila po ay nakalabas na, papunta na sila sa lupang pangako. Sa panahon po ito, sila ay nasa Mount Sinai at naatasan po sila ng Panginoon na magtayo or gumawa ng tabernakulo. Tabernacle po, ibig sabihin ang purpose po nun ay magkaroon sila ng portable sanctuary. Yung nadidisassemble tapos sa journey madadala nila habang sila ay lumalakad po dun sa journey na yun. Portable sanctuary, dun po bababa ang presensya ng Panginoon at mananatili sa kalagitnaan ng mga Israelita. Ngayon po yung atas po na yon, project na yon na tabernacle, napaka-specific po ng instructions ng Panginoon. Mula po dun sa sukat, sa disenyo, sa mga materyales, pati po yung kulay, design ng lahat ng gamit na nandoon, napaka-detalyado po at napaka-specific ng kanyang mga instructions. Ito nga po sabi sa Exodus chapter 25 verse 9, sabi ng Lord, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and all of its furniture, so you shall make it. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. At eto rin po, karagdagang verse.
verse 3 po ng chapter 31, same book, Book of Exodus. And I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs. At sa bandang huli po, sabi, in carving wood, to work in every craft. Sa Tagalog po, basahin natin. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa anumang gawain, sa lahat ng klase ng gawang kamay. Ano po ang kaugnayan nito sa topic natin ngayong gabi? Naalala po ba natin ating topic? Worship through art and creativity. Pagsamba sa pamamagitan ng singing at pagiging malikhain o sa mga nalilikha, pagiging malikhain natin o sa paglikha. Balikan po natin, natatandaan po ba natin yung mga nabasa nating bersikulo? Una, naatasan po ng Diyos yung mga Israelita. May project sila. May utos ng Panginoon. Pangalawa, binigyan po sila ng pambihirang kakayahan, kahusayan at katalinuhan. At pangatlo po, pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos para makumpleto nila at matapos nila ng maayos yung iniutos po ng Panginoon. Nasaan po yung pagsamba doon? Nandoon po sa kanilang pagsunod. Nung sumunod sila with all their heart, with all their best effort, best intention, may sincerity, at ginawa nila yun ng buong kaayusan, sa araw-araw na pagtatayo at pagkukumpleto ng tabernacle, paglulugar ng mga gamit, nandun po yung puso ng pagsamba. At yun po ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon kasi bumaba po yung presensya niya. Doon nananahan ang presensya ng Panginoon. So, nandoon po yung pagsamba sa pagsunod mula sa puso. Nasaan po tayo sa larawang ito? Sa istoryang ito, tayo po ba ay naatasan ng Panginoon na gumawa ng bagay, proyekto, o trabaho? Assignment sa larangan ng sining, sa larangan ng paglikha. Halimbawa po, sa musika, pagkatha, pagsulat ng lyrics, yung pagtugtog, actual pagtugtog, sining po yun. Halimbawa rin sa pagpinta, painting, sa pagtatahi, pagluluto, pagbe-bake, kasama rin po yon, the art of cooking and baking. Sa pag-awit, pagsasayaw, performing arts po, pagguhit at pagpipinta. Halimbawa, papagawa ka ng bahay, architectural design, engineering, interior design. Kasama po rin po yung sa photography, nagko-compose ka ba ng mga pictures na pinopost mo sa social media. Kasama rin po yan sa mga artistic kakayanan po natin. Napagkalooban ka ba ng talento o ng gifts sa larangan ng sining at paano mo ginagamit ito? May pagsamba ba sa Diyos na nagkaloob at nagbibigay ng opportunities magamit ito? Siguro, some of us will say, hindi naman ako creative eh. Wala akong talent dyan sa art. Sa pagdodrawing, hindi nga ako marunong mag-drawing ng straight line eh. Laging paling. Pero naalala po nyo sa sinabi sa verse, pati raw, binibigyan din ng kakayahan yung mga pangkaraniwang nanghahabi. Meron pong sinabi dito na kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Natatandaan po niyo sa bandang huli. So, ibig sabihin po, kahit anong uri ng gawain, kahit hindi dun sa arts or singing at sa paglikha,
nandun din po yung binibigay na kakayahan ng Panginoon. Merong ipinagkakaloob ang Diyos sa bawat tao na talento. Kahit pangkaraniwan, gaya sa sinabi ng verse, binibigyan ang bawat tao ng kakayahan. Meron kang kayang gawin. Meron kang, dun ka nalilinya. Dun yung talent mo, dun yung interest mo, at nandun din yung kakayahan mo. Asan po yung linya nyo? So, ang matututunan po natin ngayong gabi na pwede nating hilingin sa Panginoon, paano natin masasamba ang Panginoon doon sa gawa ng ating mga kamay? Sa ating mga kakayahan, sa ating talento, sa ating gifts na ipinagkakaloob niya. Sabi niya po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Napakagandang katotohanan po ito na nawa ay mapagnilay-nilayan natin na sa gawa ng ating mga kamay, kaya pala natin na mapaluguran ng Panginoon. Yung gawa ng ating kamay, pwedeng maging act of worship. I-offer natin sa Lord bilang pagsamba, magbibigay lugod sa Kanya, we can reach His heart. Mapapaluguran natin siya, mapapapurihan natin siya. Imagine nyo, tayo lang to baka simple lang ginagawa natin, nagtitinda lang tayo sa palengke, o nananahi tayo, or meron tayong small business. Paano po natin mapapaluguran ang Panginoon doon sa gawa ng ating mga kamay? Napakalaking pribilehiyo po nito at may pangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng pambihirang kakayanan, kahusayan at katalinuhan para mai-offer po natin kung ano man yung pinapagawa niya, kung ano man yung ginagawa natin sa araw-araw, maihahandog natin sa Panginoon. At alam niyo po, pag ang ating handog ay mula sa puso at nagpapagturo tayo sa Panginoon, paano siya mapaluluguran, masasamba at mapupurihan, magiging katanggap-tanggap po ito sa Kanya. At alam niyo po, pag yung handog natin ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya, bababa po sa atin yung Kanyang blessing, yung Kanyang reward, yung gantimpala. Nasa atin yung favor ng Panginoon. At alam niyo po ba yung the best, number one, walang makapapantay na reward. Ano po yung number one at real blessing? Yung makakonect kayo, tayo, ikaw at ako, sa Panginoon. Personal connection with the Lord. When you know that you have reached His heart, tapos naramdaman mo yung joy po niya, kahit anong hirap, kahit anong makaharap mo sa araw-araw, pag natutunan po natin yung lifestyle na I'm worshiping you, Lord, every day sa anuman aking ginagawa, kumakain o umiinom o anumang ginagawa ko, gaano man ka-importante o gaano man kaliit sa mata ng tao, basta inyali natin yun sa Panginoon at na-practice natin yun, wala pong kapantay yung joy and satisfaction, yung sense of purpose and meaning. Ay naku, punong-puno po yung ating puso. Hindi yan maipagpapalit. Parang sinabi din po yan, yung sinabi po sa Bible na may isang tao na na-discover niya yung treasure hidden in the field. Talagang binenta ba niya? Binenta niya lahat ng karing basta napaka-importante nun, sinare niya pa sa iba. At yun na yung naging main focus sa buhay niya. Nakakita siya ng malaking kayamanan, siguro unlimited, long-lasting, yun na yung naging, dun, he lived for that. So, ganun din daw po, pag natagpuan natin yung the gift of knowing God, knowing who God really is. Tapos, nakakakonek ka sa Kanya, nagiging closer ka sa Kanya every day, nagiging deeper yung connection mo sa the Lord. Minsan, kahit matapilo ka man, at nalayo ka, hanapin na ng puso mo yun kasi yun lang yung bibigay sa'yo ng real and true satisfaction.
Nawa po sa gabing ito ay hindi lang po ito maging ordinaryong gabi, nawa po ay magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan. Balikan po natin yung mga verses na sinabi na we can worship God through the work of our hands. Kasi siya rin naman nagbibigay ng kakayahan, siya rin nagbibigay ng opportunities, at siya yung nagpupuspos ng banal na espiritu. At siya rin yung naggagantimpala the moment na tayo matutong sumunod from the heart. So, ang Holy Spirit na po ang magpapaliwanag ng mga narinig natin, nabasa natin ngayong gabing ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw ang dakilang Diyos na manilikha. Nais po namin na mas makilala ka, na matouch ang heart mo, mabigyan ka ng kaluguran, makilala kung sino ka talaga, at may your glory fall down on us. May your glory be in the work of our hands, at makita po ng maraming tao na ikaw ay tunay, ikaw ay buhay, at totoo ang iyong mga sinasabi. Maranasan po namin ang inyong presence at ang inyong glory. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nawa po, have a good evening, at kainin po natin ang ating ang salita ng Panginoon na pagmulay-mulay po natin sa oras na ito. See you next time po. Bye-bye. To God be the glory. Amen.